X-rated siya ngayon sa ICC. Tatay Digong, kami ay nagkakaisa ngayon para sa aming birthday gift sa iyo. Ang birthday gift po namin sa inyo, ang pinagsama naming boses na we will make sure na maririnig ng buong daigdig. Dati buong bansa narinig tayo, ngayon buong daigdig maririnig that President Duterte is the true leader of the Republic of the Philippines. Tony, kasi ngayon nagka-clash na yan ang mga pro and anti-Duterte forces sa buong Pilipinas. Of course, may mga iba't ibang mensahe na rin itong politiko ni former Duterte sa inyo na sana mapupunan, sana humabang buhay niya para ma-face siya yung mga kaso sa ICC. What's your take po doon sa mga politiko na nagsasabing dapat magulong na sa tulungan si former President Duterte? Hindi, kasi lagi nilang tinitingnan from an emotional and political point of view. Pero pag tuwing legal point of view na ayaw na nila i-discuss. So ang sa akin, the only way we can achieve some form of understanding, common understanding here is to go to the rule of law. So magtuos tayo legally because our contention is very clear and very simple. Walang jurisdiction ng ICC sa atin. Kahit ano pong legal acrobatics and gymnastics ang gawin nila. Wala po, hindi po tayo saklaw ng ICC. At kung may gray area man dyan, I don't think na may gray area, pero kung may gray area man, kumampi kayo sa Pilipinas. Kumampi kayo sa kasarinlan natin. Attorney, tingin yung Bill of Rights talagang nalabag? Oo naman. Oo naman. Pero like I said, the main issue here is the jurisdiction of the ICC. Wala. Now, dun sa Bill of Rights, that's a matter of evidence. We will prove that his rights have been violated, his fundamental rights. Okay? Pero that's a different discussion. Yung unang-una sa lahat talaga, hindi tayo saklaw ng ICC. Hindi na kailangan pag-usapan yung red notice, yung diffusion notice. Sige, pag-usapan natin yan, pero dun muna tayo sa first point. Hindi tayo saklaw ng ICC. Period. And anyone who doesn't believe that is a traitor. But can you say po ganito kadami yung nagbigay pa rin ng support ni FPR? Yeah, kayo na nga ang point eh. Alam mo, they keep fearing PRRD as a violent man, mga ganyan. And yung supporters, rabid daw. Pero alam nyo, ang ginagawa ng supporters, puro peaceful protest. Peaceful protest. Kung tutusin, lahat sila praning na. They keep fearing mass action. Pero bakit wala? Because yung mga supporters really want a unified and peaceful Philippines. And they've proven it time and again. Sa dami po ng para sa akin karumal-dumal na ginawa ng mga autoridad ngayon sa Pilipinas, dapat nga nagkagulo-gulo na, pero bakit hindi? Even the President himself kasi, Duterte, ay hindi naman nananawagan ng kagulo.